Hi guys, topic for today's is group and teams. So, what the groups? Ito ay bilang ng mga taong nagtutulungan at ang bawat membro ay may mga kanilang gampanin, ngunit may isang layunin. Two types of groups, informal group and formal group. So, what informal group? Ito ay isang uri ng grupo na natural na nabubuo sa ating society. Hindi opisyal na tinatag. Karaniwang itong binubuo ng mga taong magkakatulad ng interes, ugali o layunin. Example of informal group is friendship group, interest group, and reference group. So dito naman tayo sa formal group. Formal group ay opisyal na binubuo ng isang leader o ng isang tagapamahala sa isang organization or company. Ang bawat member ng formal group ay may kanilang rules or responsibilidad. Example of formal group is command group, task group, and project group. Here are some advantages of group. Group build temporary relationship. Group are great for efficiency. Group focus individual growth. So, dito muna tayo sa group build temporary relationship. Ito ay isa sa mga advantages ng isang grupo. Dahil sa pansamantala nilang pagsama-sama at pagtutulungan ay mas mapapabilis nila ang kanilang pag-achieve ng kanilang goals o pag-solve ng mga problema. Dito naman tayo sa kasunod. Group are great for efficiency. Yes, group can be great for efficiency. Dahil pag nagtulungan ng bawat membro ng isang grupo ay mas mapapadali at mas mapapabilis ang kanilang paglutas ng mga problema at madaling matapos ang mga gawain at pag-achieve ng kanilang goals. So, the last one is group focus on individual growth. Yes, hindi lamang mga kagrupo natin ang natutulungan natin, kundi pati na din ang ating sarili dahil sa pamamagitan ng grupo ay mas na-improve pa natin ang ating mga sarili at natutulungan tayo ng mga bagong kaalaman at maging confident sa ating sarili at matutong makipag-communicate sa iba. Siyempre, kung may kung may advantages, may disadvantages. Here are some of disadvantages. Group can alienate individual. Group don't support organization goals. So, dito muna tayo sa una. Group can alienate individuals. Yes, dahil minsan sa isang grupo ay merong diskriminasyon, hindi pagkakaunawaan, o kaya may favoritism. Kaya mahalaga para sa mga grupo na maging maingat sa pagiging inclusivity at paggalang sa mga individual na pagkakaiba upang maiwasan ang alienation. So, dito naman tayo sa pangalawa. Group don't support organization goal. Ito naman is yung hindi pagsuporta ng mga kamember sa goal ng isang grupo o ng isang organization. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi sinusuporta ng bawat member ang goal ng isang grupo or ng isang organization. Number one is lack of understanding. Maaaring hindi lubos na naunawaan ng mga kamembro ang layunin o ang kanilang kahalagan sa misyon or organization. Number two is misalignment. Maaaring hindi tumugma ang mga layunin sa mga halaga o prayoridad ng mga membro ng grupo. Number three is communication issues. Ang mahinang komunikasyon tungkol sa mga layunin o katwiran ng mga ito ay maaaring humantong sa pagkalito o pagkakahiwa-hiwalay. Kaya napakahalaga para sa mga organization na matugunan ang mga isyong ito sa pamamagitan ng epektibong komunikasyon, pakikipag-ugnayan at mga diskarte sa pagkakahanay upang matiyak ang lahat ay nagtatrabaho patungo sa
parehong mga layunin. Group focus organization. When it comes to group organizational behavior, there is a lot considered based on functionality and group dynamics. Group dynamics describe the interaction, attitude, and behavior between a set of people. This can negatively and positively affect teamwork depending on how they set up. Um, Group leadership tip to, to prevent communication issue, organize team building games to encourage group collaboration and healthy dynamics. What is team? It is a number of people who work together to accomplish a shared purpose of goal. Each team is the sum of its parts, which means members of the rely on one another to accomplish the outcome. Ang team ay isang grupo ng mga individual na nagsasama-sama upang magtrabaho patungo sa isang karaniwang layunin. There are a few different types of teams. Number 1, cross-departmental team. Ang mga cross-departmental na koponan ay tumutukoy sa mga grupo ng mga individual mula sa iba't ibang departamento o pangsyonal na lugar sa loob ng isang organisasyon na nagsama-sama upang gumawa sa isang partikular na proyekto o layunin. Number 2, process teams. Ang mga team ng proseso na kilala rin bilang mga cross-functional na team ng proseso o mga team sa pagpapahusay ng proseso. 3. Self-managed team. Ang mga self-managed team na kilala rin bilang self-directed teams o autonomous team ay mga grupo ng mga individual sa loob ng organisasyon na may autoridad at responsibilidad na pamahalaan ang kanilang sariling trabaho at gumawa ng mga desisyon ng sama-sama. Team advantage. Team build on collaboration and synergy. Ang mga koponan na binubuo sa pagkikipagtulungan at synergy ay lubos na epektibo sa pagkamit ng kanilang mga layunin at paghihimok ng tagumpay ng organisasyon. Team encourage group productivity. Ang mga koponan ay may mahalagang papel sa paghihikayat sa pagiging produktibo ng grupo sa loob ng mga organisasyon. Teams are better for problem solving. Ang mga koponan ay talagang mas mahusay para sa paglutas ng problema kumpara sa mga individual na pagsisikap. And team disadvantage. Teams don't always focus on individual growth. Ang mga team ay hindi palagi nakatuon lamang sa individual na paglago. Bagamat mahalaga ang individual na pag-unlad, madalas na inuuna ng mga team ang mga kolektibong layunin at resulta. Teams may struggle with efficiency. Ang mga team ay maaaring minsan ay nakikipagpunyagi sa kahusayan. Team focus organization. Organizations that are focused around team dynamic tend to have more transparency and favor communication issues. This is because teams work together toward a shared goal and focus on problem solving together. Team leadership tips. Communicate both project goals and business goals to create transparency and align work with relevant objectives.